South Korea at Japan versus China at Russia. Humatikabo na ang tila baga pagsisimula ng bakbakan sa West Philippine Sea. Ano nga ba ang nangyayari ngayon? Halika, ating pag-usapan ang update patungkol sa pangyayari nito. Ngunit kung bago ka lang sa ating channel kaibigan, inanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel at malaking bagay ito para makatulong na magpatuloy ang ating channel para sa mas marami pang content katulad nito. Salamat kaibigan. Ang South Korea at Japan ay nagmamadaling ilabas ang mga jet habang pumapasok ang mga eroplano ng China at Russia sa defense zone ng Seoul. Ito ay ayon sa ulat ng Rappler. Ayon sa Joint Chiefs of Staff ng South Korea, pumasok ang mga eroplano sa Korea Air Defense Identification Zone sa hilagang silangan kahit hindi sumusuway sa territorial na espasyo ayon sa pahayag na militar ng South Korea. At oo kaibigan, ito ay nakakabahala dahil uulitin ko na nagmadali nga talaga ang South Korea na ilabas ang kanilang fighter jets noong Huwebes, December 14 nang pumasok ang dalawang Chinese at 4 na Russian military planes sa kanilang air defense zone. Ayon sa pahayag ng militar ng South Korea, pumasok ang mga eroplano sa Korea Air Defense Identification Zone sa baybayin sa hilagang silangan mula 11:53 ng umaga hanggang 12:10 ng tanghali at pagkatapos ay umalis sa lugar, sabi ng Joint Chiefs of Staff ng South Korea sa isang pahayag. Hindi sumusuway ang mga eroplano sa territorial na espasyo ng South Korea. Ayon sa pahayag ng militar, nagmadaling ilabas din ang mga jet ng Japan upang bantayan ang mga Chinese at Russian bombers at fighters na nagkakandak ng joint flights noong Huwebes. Ayon sa kanilang Defense Ministry, nakita ang mga eroplano tulad ng H-6, J-16, Y-8 ng China at Tu-95, Su-35 ng Russia na lumilipad patungo sa East China Sea sa pagitan ng Japan at South Korea, sabi pa ng ministry. Ang ADIZ ay kadalasang isang lugar kung saan maaaring hingin ng mga bansa na ang mga dayuhang eroplano ay kumuha ng espesyal na hakbang upang makilala ang kanilang sarili. Ayon ito sa International Civil Aviation Organization, ito ay iba sa espasyo ng isang bansa na karaniwang nangangahulugan ng isang puwang sa itaas ng kanyang teritoryo na nagtatagal ng 12 nautical miles mula sa kanyang baybayin. Hindi katulad ng espasyo ng isang bansa, walang international na batas na nagpapamahala sa air defense zones. Ang Moscow ay hindi kinikilala ang air defense zone ng Korea. Sinabi ng Beijing na ang zone ay hindi territorial espasyo at lahat ng bansa ay dapat magkaroon ng kalayaan sa paggalaw doon. Na kung ating mapapansin, tila baga sinasadya ng China at Russia ang pumasok sa mga teritoryo sa West Philippine Sea at maging sa mga kaalyado natin ng mga bansa tulad ng South Korea na talaga namang nakakabahala sapagkat nagsasanib puwersa ngayon pa lang ang mga bansa na tila baga nagiging hudyat ng mas malawakang digmaan. Lalong higit ang dalawang pinakamalaking bansa ang naghudyat nito katulad na lamang ng China at Russia. Ngunit ipanalangin natin na hindi nawa matuloy ang digmaang ito. Hebrews 4:16. Kaya huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaibigan, sa panahon ng pangangailangan, kailangan natin ang ating Panginoong Diyos. Lumapit tayo sa Kanya at ibibigay niya ang biyaya at tulong na kinakailangan natin. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito. Tulungan kami Panginoon at ang aming bansa, maging ang mga karatig na bansa na naawa hindi magkaroon ng giyera. Iligtas po Panginoon ang inyong mga anak at patnubayan kami ngayon at magpakailanpaman at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.